Magandang tanghali mga kapatid. At live tayo ngayon. At ayan. Tayo ngayon ay live. Ano ba to? Sticker. May ganito pala dito eh. Bihira naman oh. Ayan. Wedmark. Arvien. Don Algo. Maayong buntag bro Jared. Maayong buntag Igsoon. Don Algo. Ngayon. Wala tayong magawa eh. Aalamin natin itong isang denomination na ito na nagpapakilala sila daw ay Diyos. Sabi ni Dioscoro Encargues, good morning bro, watching from Panangdaip City. Morning bro, watching from Davao City. Blue style, Duka daw. Kasi, itong isang denomination na to nagpapakilala, sila daw ay sa Diyos. Sila daw yung ipinanganak na mang-uli. Pag sinabing ipinanganak na mag-uli, mga born again daw. Sila yung mga nagkakanta-kanta dyan sa mga kanto-kanto, mga, ako po, tinanggap ko na po si Kristo mga kapatid. Dati akong sugarol. Yung mga yan, mga, mga sinungaling. Ayan, Arvien Saiditan, good morning bro Jared, watching for Cebu. Pinamunggajan Cebu. Good morning Jared, Bohol. Kuya Bible verse, brother Jared. Sige, antabay lang tayo. Merong CFD dyan sa Manila. Malayo ko sa Manila mga brad eh. Dito kasi ako sa Laguna ngayon. Ngayon, merong mga nagkle-claim na sila daw ay totoo, sila daw ay sa Diyos, gaya na itong mga born again Christian kuno. Ngayon, ang binabase nila yung 3:5 ng 1, na katotohanan sinasabi ko sa inyo, unless the man be born again. O katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng ang tao ipanganak sa tubig at spirito, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga born again na nag-claim na sila sa Diyos, binabasa yung 3:5 ng 1, hindi naman nila alam yung konteksto niyan eh. Dahil yung sinasabi sa 3:5 ng 1, na pagkapanganak uli, bautismo yon. Yun yung ikahuhugas ng kasalanan mo. 22:16 ng gawa, at narito, magtindig ka, at ikaw ay magbautismo rin. At yung baptiso, to submerge, at hindi lang to submerge. Dahil ang mga Hudyo, eto bang Kristiyanong Igsoon, ano ba ito? Papasukin nga natin ito. Parang naghahamon ng diskusyon. Sige. Paano ba papasukin ito? Hello, Brad. Hello, Brad. Hello po, kapatid. Anong relihiyon mo, bro? Born again Christian, kapatid. Born again Christian. Tama? Yeah. Ibig sabihin, ang stand nyo, walay relihiyong makaluwa, sumala sa Biblia? Yes. Yan ang aming... Okay. Ang tanong ko sa iyo ganito, Anong tanong mo? mo ba yung doktrina yung mga born again na walay makaluwas na relihiyon sumala sa Biblia? Tinatanggap mo o dili mo tinatanggap? Yes. Tinatanggap ko na walang... Ngayong tinatanggap mo, ano sa Greek ang salitang relihiyon? Alam mo o dili mo alam? Yeah,
alam ko, eklesiya po, yun ang nasa, Ayon, eklesiya. Ngayon, kung tinatanggap mong eklesiya, naniniwala ka ba na yung nasa 1:18 ng Kolosas na siyang katawan ay eklesiya? yes, tayo ang katawan, Mm. at tayo, Okay. tayo, Ngayon, sabi mo kanina, ito, sunod na tanong, huwag ka muna magsalita. Sabi mo kanina, ang relihiyon, eklesiya. At ang eklesiya, 1:18 ng Kolosas, ang katawan. Sabi mo, hindi ikaliligtas. Bakit sabi sa 5:23 ng Epeso, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, na pangulo ng iglesia at siya ring tagapagligtas ng katawan nito. Ibig sabihin, si Kristo, ililigtas niya yung katawan. At yung katawan, 1:18 ng Kolosas, yung iglesia. At yung eklesia o yung eklesiya, sabi mo, relihiyon. Ibig sabihin, tinatanggap mo ba na tama itong pahayag ko na nasa Biblia? Tinatanggap mo, hindi? makinig ka muna kapatid, clarification Tinatanggap lang po mo, ito. hindi? Hindi, Sumagot ka sa tanong ko, tinatanggap mo ba o hindi? clarification lang po. Tinatanggap mo ba o hindi? Oo o hindi? Ngayon, kung hihigit ka sa oo o hindi, ang sabi ni Kristo, 5:37 ng Mateo, ang magiging pananalita ninyo'y oo, hindi. Ngayon, tama ba ito na nasa 5:23 ng Epeso, ang ililigtas ni Kristo ay ang iglesia? Tinatanggap mo o hindi? Hindi, may clarification na ako sa Episo 5. Tinatanggap ba o hindi, kapatid? Tinatanong Ano kita, sumagot ka sa tanong ko. Okay. Wala kang karapatang magpayag dahil unang-una, live ko ito. Ngayon, tinatanong kita, tama ba itong nasa 5:23 ng Epeso na siyang tagapagligtas ng katawan nito at inaamin mo na ang katawan ay eklesiya at ang ibig sabihin ng eklesiya para sa iyo ay relihiyon. Ibig sabihin, tinatanggap mo ba na ikaliligtas at ililigtas ni Kristo ang eklesiya o ang relihiyon? Okay, ito sagot kapatid. Tama talaga ang Tinatanggap mo o hindi? Tinatanggap mo o hindi? Ayun, salamat. Salamat, tinatanggap mo. Baba na. Hindi ka nam Salamat. Tinatanggap niya pala eh. Ngayon. Okay. Pasensya na mga kapatid dahil sabi ni Pablo sa 1:13 ng Tito, sawayin mong may kabagsikan sila. Kaya sawayin nating may kabagsikan. Kasi ang konklusyon niya, walay daw makaluwas na relihiyon sumala sa Biblia. Ngayong walay makaluwas na relihiyon, ang ibig sabihin sa kanya ng relihiyon ay eklesiya. At ang ibig sabihin ng eklesiya, tinatanggap niyo, nasa 1:18 ng Kolosas, ay yung katawan. At yung katawan, 5:23 ng Epeso, yun ang ililigtas ni Kristo. E di ililigtas ni Kristo ang iglesia. At ililigtas niya ang relihiyon. Ibig sabihin, ikaliligtas o makaluwas ang relihiyon, sumala sa Biblia, ayon na mismo sa kanya. Kinokontra pala nito yung sarili niya. Ngayon, yung tunay na born again na tinuturo sa Biblia, yun yung ipinanganak sa tubig at spirito. Ngayon, may process yun. Hindi yun yung magtataas ka lang ng kamay. Praise the Lord, hallelujah. Sumasampalataya ko dyan, 316, born again ka na. Mali. 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 Bakit? Dahil yung nasa 3:5 ng 1, practices yun. Yung pagkapanganak sa tubig at spirito. At isa dun sa pagkapanganak sa tubig at spirito, yung bautismo na ikahuhugas ng pangalan o ipakuhugas ng ng kasalanan mo, 22:16 ng gawa. At narito, bakit ka tumitigil, magtindig ka at ikay magbautismo rin. At yung bautismo, yun yung pagkapanganak sa tubig at spirito. Ngayon, saan ba dapat maganap yung bautismong itinuturo sa Biblia? 28:19 ng Mateo. Dahil dito'y magsiyaon kayo't gumawa ng alagad sa bawat bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yung salitang sa, it denotes a propositions of place na dun dapat tayo magbabautismo. Tanong, nasa ba yung pangalan ng Ama? 12:5 ng Deuteronomio. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwid bagay sa kanyang tahanan. At yung paglalagyan ng pangalan ng Diyos na doon dapat tayo magbautismo sa kanyang tahanan. Ngayon, ano ba yung physically evidences o yung isa sa halimbawa nung tahanan ng Diyos na doon dapat tayo magbautismo? Sa born again Christian ba na puro mga ek-ek? O, basahin natin sa 3 ng ikalawang kronika. At sa kabanal-banalang bahay ay umukit
ka ng 2 kerubin. Ibig sabihin, yung bahay ng Diyos na doon, dapat tayo magbautismo, merong mga sacred image. Doon sa kabanal-banalang bahay na doon dapat tayo magbautismo. Alin yun? Yung bahay ng Diyos. Alin ba yung bahay ng Diyos? 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin sa bahay ng Diyos. At yung isa sa physically evidences na doon dapat tayo magbautismo sa 2 Chronicles 3:10, merong larawan. Doon sa kabanal-banalang bahay. Saan yun? Sa Catholic Church. Dahil wala naman ng ibang relihiyon na ground or pillar o foundation of truth is the Catholic Church. Katunayan, nasa 3:15 ng unang Timoteo yun. Na doon dapat tayong magbabautismo. Dahil nandun yung pangalan ng Ama eh. Doon yung dakong pinili ng Diyos eh. 12:5 ng Deuteronomio. Hindi doon sa mga iglesyang itinatag ng tao na mga sulpot dahil hindi naman mananahan ng Diyos doon. 17:24 ng Gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na narito, siya'y palibhasa'y Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga simbahang itinatag ng mga tao. Gaya ng born-again Christian. Paano nyo sasabihin sa Diyos yan, mga kapatid? Dahil yung sa Diyos, existed na 33 AD, hindi ang born-again. Dahil ang born-again, practices yan nung tunay na simbahan o iglesia na nasa Biblia at yan ang bautismo. Tanong, ikaliligtas ba? Ikaliligtas. Kung paano naligtas yung 8 kaluluwa sa araw ni Noe, ganun rin tayo ililigtas ng bautismo. At yung tunay na bautismo, magaganap 12:5 ng Deuteronomio, dun sa dakong pinili niya. At yung dakong pinili niya, yung paglalagyan ng kanyang pangalan. At yung paglalagyan ng pangalan ng Diyos, 3:15 ng unang Timoteo, yun ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligit-saligan ng katotohanan. At according to the Catechism of Catholic Church, that is the Holy Roman Apostolic Catholic Church. Hindi ang born-again Christian. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Kaya itong mga sulpot na ito, umaamin. Kasi, kapag hindi natin ibinaba itong taong ito, kasi yan ang tinutukoy natin, magkakagulo. Puro yabang lang naman, hindi na ako magtataka ba't may mga ganyang tao na saksakan ng yabang. Basahin natin ang 2 Timoteo 3:1. Datapot alamin mo ito, sa mga uling araw ay darating ang panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang. At isa na doon, yung born again na pumasok kanina. Mayabang! Mayabang, mga kapatid. Ngayon, basahin natin ang 3:20-21 ng unang Pedro, na ng unang panahon ng mga Swail ay nagpahinuhod sa harapan ng Diyos noong araw ni Noe. Sabi, sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Aba, 8 kaluluwa pala naligtas sa pamamagitan ng tubig. Hindi pala yung pagtaas ng kamay. Na ayon sa tunay na kahawig sa panahong Kristiyano, ngayon nagligtas sa makatwid bagay ng bautismo. Bautismo. Ibig sabihin, ikaliligtas yung tubig ng bautismo o yung baptizo sa Greek. At yun, yung tinutukoy sa 3:5 ng 1. Na ano, unless naman to be born again. Ayun ang pagiging born again. At magaganap lang yung tunay na born again, practices yun o sakramento yun sa tunay na simbahan. At yun yung ground and foundation of truth. And according to CCC o Catholic Catechism Doctrine, that is the Roman Catholic Church. Hindi yung mga sulpot na nitukod ng tao. Dahil walang kabuluhan yan. 7:7 ng Marcos. Datapot walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral o utos ng tao. Saan nagaganap yung utos ng tao? Doon sa simbahang ginawa ng tao. 17:24 ng Gawa at hindi mananahan ng Diyos doon. Gaya ng Eli Soriano. Gaya ni Manalo. Gaya ng mga born-again Christian denomination. Gaya ni Archie Añedes. Gaya ng mga SDA nangitukod ni Ellen G. White. At si Ellen G. White, walay naman authority para makapangaral. 2:12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ang babae magturo ni magkaroon ng pamuno sa lalaki. Ngayon, basahin natin dito sa Seventh-day Adventist Believe, mga kaigsuon.
Ngayon, ang sabi sa Seventh-day Adventist Belief at 27 Fundamental Doctrine of Seventh-day Adventist in page 224, anong sinasabi? Mga igsuon, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White. One of the founder. Founder? Sinong founder? Ellen G. White. Dahil ang regalo ng propesya ay natanggap daw ni Ellen G. White, 1863. Yan ba ang aaniban natin, mga kapatid na relihiyon? Tapos sasabihin, kayo ang totoo. Tapos sasabihin, pag hindi nagbigay ng 10%, mamalasin. Paanong mamalasin? Hindi ka nangaariing ganap ng kautusan na yun eh. Dahil nag-iba na ang pare, nag-iba na rin ang kautusan. 7:12 ng Hebreo, sapagkat ng palitan ng pagkasiserdote ay kinakailangan rin palitan ng kautusan. At yung mga siserdote at pare, yun yung mga saserdote at levita na nagpapabigay o nanghihingi ng ikapo sa lumang tipan. At inutos lang yon sa Israel, hindi sa Pilipinas. Ang kakapal lang mga mukha ng mga pastor na itong manghingi ng ikapo. Tanong, utos ba sa inyo magpa-ikapo? O kayo ba yung binigyan ng authority para mag-ikapo? 4-4 ng Malakyas. Alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Utos yun sa buong Israel. Ano halimbawa? Yung nasa 3 ng Malakyas na kumuha kayo ng 10 bahagi. Ngayon, utos pa ba? Hindi na nga eh. Dahil sabi mismo sa 7:12 ng Hebreo, ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan na rin palitan ng kautusan. Ngayon, ikapu pa rin ba? 9:7 ng 2 Korinto, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Puso mo na magpapasya. Hindi yung, mga kapatid, sama-sama tayong mag-offering sa ating Jesus Christ dahil tinanggap na natin siya, John 3:16. Ayan ba paniniwalaan natin yung mga sulpot na yan na nananakot? Hindi. Hindi. Bakit? Dahil yung 9:7 ng 2 Korinto, yun ang utos sa atin sa panahong Kristiyano na nisulat ni Pablo. At lahat ng sulat ni Pablo, 14:37 ng 1 Korinto, basahin natin. Ang sabi, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyong isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng isinusulat ni Pablo, utos ng Panginoon. At hindi lang yon, yung karunungan niya, yung knowledge niya, galing sa Panginoon yon. 1:12 ng Galacia, sapagkat di ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin. Aba, hindi pala tinanggap ni Apostolo Pablo yung karunungan niya sa tao, ni itinuro man sa kanya. Sino? Kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Alin? Yung karunungan niya, yung isinusulat niya, napawang utos ng Panginoon. At isa doon, yung nasa 9:7 ng 2 Korinto. Kaya hindi na utos ang ikapu sa panahong Kristiyano. Ano ba kayo mga pastor? Mga pastor ng born again, bakalares. Bakalares. R.A. Fuentes. Ikapu pa rin ba? Nako. Hindi ba kayo nakikinig kay Apostolo Pablo? Kayo, karunungan ng demonyo ipinagtuturo nyo sa mga tao. Si Pablo, karunungan ng Diyos, 1:12 ng Galacia. At isa doon sa sulat niya, nasa 9:7 ng 2 Korinto, na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ibig sabihin, wala nang pakialam ang mga pastor kung magkanong ibibigay natin dahil puso na natin magpapasya, hindi ang puso ni pastor. Kaya magbigay ka naman ng unang po, 12, 13, 14, 15, 16, wala nang pakialam ang pastor mo. Bakit? Dahil ang utos o practices ng mga unang Kristiyano at mga Kristiyano sa panahon ngayon, yung nasa 2 Korinto 8:3 na na sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Pag sinabing higit pa sa kanilang kaya, lagpas po sa 10% yun, mga kapatid, mga igsuon.
Hermanos, hermanas, lagpas na po sa 10% yun. Ibig sabihin, wala nang pakialam ang mga pastor natin, kahit mga born again, kahit si Chris Bacalares, kung magkano ibibigay natin. Bakit? Dahil sabi mismo sa 7:12 ng Hebreo, ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan rin palitan ng kautusan. Kaya yung mga sulpot dyan, lalo na si Chris Bacalares, ng Seventh-day Adventist Church, R.A. Fuentes, tumigil na kayo. Naiinda nyo ba yan? Naiinda nyo ba yan? Tapos tatakutin yung mga miyembro nyo pag hindi nagbigay ng ikapok, mawawala ng pera, mawawala ng blessings. Hoy! Kasinungalingan yan. Bakit? Hindi na nga tayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan na yun eh. 13:39 ng gawa. At sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalatay inaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At isa dun sa kautusan ni Moises na inutos dun sa mga saserdote at Levita, yung nasa 3 ng Malakias, dahil lahat ng utos dun sa Malakias, sabi sa 4:4 ng Malakias, alalahanin ninyong mga kautusan ni Moises na aking lingkod na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. At isa doon, yung nasa 3 ng Malakias na pagbibigay ng ikapu. Bakit? Dahil sabi sa 19 ng Hebreo, inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Therefore, sa panahong Kristiyano, iisa lang ang dapat nating pakinggan. Hindi si Moises, hindi si Elias. Sino? 17:5 ng Mateo, at lumilim sa kanila mula sa langit ang isang alapap na nagsasabi, ito ang aking anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Kaya mga kapatid, pakikinggan natin si Kristo. At nakapagsasalita si Kristo sa pamamagitan ng mga apostol at isa na si Apostol Pablo. At isa doon sa inutos ni Kristo kay Apostol Pablo, yung pinractice ng mga first century Christian hanggang ngayon, pinapractice ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Na 8:3 ng ikalawang Korinto, na sapagkat ayon sa kanilang kaya nagpatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Kaya yung mga pastorutot ng ikapu dyan, diskusyon tayo. Patunayan nyo sa panahong Kristiyano, utos pa rin ng ikapu, tutol ako. Sa demonyo yan, sa panahong Kristiyano. Gumamit tayo ng time element. Kaya nga sabi mismo dun sa 13:39 ng gawa At sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalatay inaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito ay hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya hindi na utos ang ikapu ngayon. Ba't pa tayo nagtatights ng nagtatights? Ngayon, sabi naman na ito ni Tormoto, may sinabi ba ang Diyos na wag na kayong magbigay ng tithes o ikapu? Aba, oo! Oo, meron! Ano ka ba naman? Nandun na nga mismo sa 13:39 ng gawa na sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalatay inaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At nakapaloob dun sa kautusan ni Moises, yung inutos niya sa Horeb, nasa 4:4 ng Malakias, at damay dun yung nasa 3 ng Malakias, at yun ang ikapu. Ngayon, kung gagamit tayo ng logically speaking, pinagbawalan ng Diyos yun. Katunayan, in New Testament, sabi sa 9:7 of 2 Corinthians, magbigay na ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso. Ano ka ngayon, kapatid? Diba? Kaya itong mga pastor na ito, mga kapatid, huwag tayong paakay dito. Lalo na tayong mga kapatid na Katoliko. Tapos uutu-utiin lang tayo sa ikapu. Naku. Kaya sa mismong oras na ito, 11:56, dalawang topic agad ang natapos natin Yung tunay na born again o yung pagganap ng tunay na bautismo kung saan o merong jurisdiction gaya ng nasa 28:19 ng Mateo at utos pa ba ang ikapu sa panahong Kristiyano. Hindi na, R.A. Fuentes, Chris Bacalares, baka nanonood kayo. Sabi, ibig sabihin ba pwede na tayong pumatay? Aba, hindi. Bakit? Dahil sa panahong Kristiyano, 3:15 ng unang 1, mapuot ka pa lang sa kapatid mo sa pananampalataya, mamamatay tao ka na Pumatay ka pa kaya? Kapatid.
Ngayon, ang pinupunto dito na hindi na tayo aariing ganap, yung kautusan ni Moises sa kabilang bahagi. At yun yung mga inutos sa mga saserdote at Levita. At yun nga yung isa doon, yung supported verse doon, yung nasa 3:10 of Malaka, yung pagpapaikapo. Ano ka ba naman kapatid? Umalis ka na dyan sa relihiyon mo. Bumalik ka na sa Santa Iglesia. Ayan. May first fruit pa. Ayan. Alexander Dime. May Cuniberto Traterino. Wait lang mga brad. Lagay natin si Mama Mary dito sa ano natin. Okay. Paano ba ilagay si Mama Mary? Ay, hindi na. O, sabi naman sa ano, pumasok ka nga dito, Brad. Ano ka ba naman? Diyan ka sa comment nagtatago. Gagang Sudaria. Shout out ko from Upper Carmen, Cagayan de Oro. Ayan, sabi. Wait lang, hinahamon tayo eh. Nasa na? Ayan, magbigay ka ng exact verse na nagsabi na wag nang magbigay ng tithes. Ngayon, kung hahanapan mo kung letra por letra, kontra ka sa aral ng mga apostol, kapatid. Tormato. Bakit? Dahil ang pangangasiwa ng mga apostol in 2 Corinthians 3:16, hindi na sa titik. Kung hahanapan mo ko ng titik, faith alone, hahanapan mo ko letra por letra na sinabi ng Diyos, oy, wag na kayong mag-tithes. Lalabas ka, kontra ka dun sa ipinangangaral ng mga apostol. Bakit? Dahil ang pangangasiwa ng mga apostol sa 3:16 ng 2 Korinto, hindi na sa titik. Bakit? Sapagkat ang titik ay pumapatay. Ngayon, logically speaking, biblically speaking, reality speaking, sasabihin ko ulit, yung inutos ng Diyos sa 4:4 ng Malakyas, na alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Isa doon sa utos sa Israel, doon sa mga saserdote at Levita, yung nasa 3:10 ng Malakyas na paborito ng mga pastorotot ng born again. Ano? Na magbigay ng ikapo san inutos sa mga saserdote at Levita. Ngayon, dumating na ang panahong Kristiyano, wala na tayo sa panahong mosaiko, sabi sa 7:12 ng Hebreo, ng palitan ng pare ay kinakailangan palitan ng kautusan. Ngayon, ano yung pinalit na utos? Kailangan pa rin bang mag-tithes? Sabi sa 13:39 of Book of Acts, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ibig sabihin, yung utos sa bagong tipan yun ang dapat nating sundin. At yun yung nasa 9:7 ng 2 Korinto. Na ano? Na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. At kung yan may utos, wala kayong karapatang sumunod yan, mga born again, dahil hindi naman kayo nag-compile ng Biblia. Wala kayong inambag. Wala kayong inambag sa pagbuo ng Biblia. Dahil ang nag-compile, nag-canonize ng Biblia ang Catholic Church. May inambag ba ang pastor ninyo? Kahit ang ninuno ng mga pastor ninyo? May inambag ba? Wala. Dahil yung collection at selection, nag-umpisa yan 150 AD, 340 AD. Yung canonization naman, 393 AD hanggang 397 AD. At yung translation, 405 AD. Yung verse and chapter, 1230 AD hanggang 1490 AD. Ang mga naglagay ng verse and chapters, Catholic Bishop Langton and Santo Caro divided books by chapters, while Saint Pingon divided the chapters into verse. Catholic Church ang nag-canonize. Catholic Church ang naglagay ng translation. Catholic Church ang nag-collection ng translation na mula sa mga apostol, isinulat nila yung mga nakita at narinig nila, 1:3 ng unang 1, nagpasa-pasa yan, nagkaroon ng apostolic succession, at ang Catholic Church ang nag-ilang chapters and verses. Therefore, ang Catholic Church ang nag-compile ng Biblia. May inambag ba kayo mga born again? Wala. Kaya wala kayong karapatan dyan. Wala kayong karapatan dyan. Wala kayong karapatan. Kahit man lang bumasa kayo, wala.
dahil walang inambag ang simbahan ninyo at mga pastor ninyo sa pag-canonize, selection, compilation, at paglalagay ng chapters and verses sa Biblia. Ang ginawa lang ng pastor ninyo, kumuha lang ng Biblia, nagbasa lang, oh, ito eka. No. Ayan eka, sabi sa 3.6 o 3.5 of John. Unless naman to be born again, nag-born again na kayo. Eh hindi naman kayo pinatutungkulan dun eh. Yung born again is a sacramental tradition of the apostles na gaganapin sa loob ng tunay na iglesia. At yun ang bautismo. Kaya ang sabi ni Kristo, 28:19 ng Mateo, yumaon kayo sa bawat bansa at gumawa ng alagad at sila'y inyong bautismoan. At yung bautismo, sabi sa 3:5 ng 1, yun yung pagkapanganak sa tubig at spirito. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Kaya itong mga born again na ito, falsipikado. Walang ambag sa Biblia, walang ambag sa pag-canonize, walang ambag sa selection, walang ambag sa translation, wala silang ambag sa lahat. Okay, papasukin natin si Tor. Pasok, Tor, ina-add na kita. Ayan. Hello, Brad. Yes, hello. Anong relihiyon mo? Pastor ka ba? Yes. Pastor ka. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, sabi mo kanina, utos pa rin ang pagpapaikapo sa panahong Kristiyano, tama? Tama. Tama. Tanong ko sa'yo, saan nakapaloob? Tanong ko sa'yo, saglit lang kapatid, kung talagang totoong Kristiyano ka, handa ka dapat sa pagsagot. 3:15 ng unang Pedro. Na handa dapat sa pagsagot. Eh, pag-akit mo pa lang, ayaw mo nang sumagot eh. Eto, tanong ko sa'yo, saan nakapaloob yung 3 Gs ng Malakya? Sa panahong Kristiyano o panahong mosaiko? Hanggang ngayon. Hindi, ang tanong ko sa'yo, pumili ka dun sa dalawa. Huwag mong sabihin hanggang ngayon dahil wala naman ako dun nilagay sa tanong kong hanggang ngayon. Tingnan mo, sumagot ka muna. Tanong ko sa'yo, yung 3 Gs ng Malakyas, alin yung subject of the sentence o yung tinutukoy doon na kumuha ng ika-10 bahagi? Tanong ko sa'yo, sa panahong mosaiko o sa panahong Kristiyano? Sa panahon ng mga Hudyo. Tanong ko, wala akong sinabing Hudyo. Sumagot ka doon sa tanong ko. Huwag kang sasagot ng hindi ko tinanong. Mapapahiya ka kapatid. Ang tanong ko sa'yo, yung nasa 3 Gs ng Malakyas, anong panahon yon? O sa anong panahon inutos yon? Sa panahong mosaiko, panahong patriarka, o panahong Kristiyano? Sagot. Hindi. Pumasok ako muna ang magtanong. Sumagot ka muna sa tanong ko. Program ko ito kapatid. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa iyo maliwanag. Yung nasa 3 Gs ng Malakyas na kumuha ng ika-10 bahagi, saan nakapaloob na panahon yon? Sa panahong Kristiyano, panahong mosaiko, o panahong patriarka? Sagot. Sa panahon yan ni Moses. Ayun, salamat. Salamat. Ngayon, kung ito'y nakapaloob sa panahon ni Moises, sabi ni Pablo sa 13:39 ng Gawa, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Tama ba itong isinulat ni Pablo o ikaw yung tama? Ako ang tama. Kasi nasa Bible yan. Ulit ang tanong. Sabi mo kanina, ipit na kaya sinabi niya ako ang tama tuso talaga itong pastor na ito, Sabi mo kanina, utos ito sa panahong mosaiko. Ngayong utos ito sa panahong mosaiko, anong panahon na ngayon? Panahong mosaiko o panahong Kristiyano? Sa panahon Kristiyano. Ayun. Ngayon ang sinasabi mo. Ngayon, kung ngayon ito ay nasa panahong Kristiyano, sino ang dapat nating pakinggan? Sabi sa 17:5 ng Mateo, si Moises o yung sinisinta kong anak na sinasabi ng Ama o kundi si Kristo? Sino? Si Moises o si Kristo ayon sa 17:5 ng Mateo? Si Kristo at si Moses ang pakinggan.
Okay, okay. Sabi mo kanina, si Kristo at si Moises, tinatanggap mo ba ito? Yes. Okay, okay. Kung tinatanggap mo si Kristo at si Moises, ngayon, sinong mas matalino sa inyo ng Ama? Ang Ama na nagsasabi sa 17:5 ng Mateo na itong sinisinta kong anak si Kristo, siya ang inyong pakinggan, wala namang nakalagay na Moises o ikaw na naglagay ng Moises. Sino mas matalino sa inyo ng Ama? Ikaw o ang Ama? Sagot. Ang Ama na nag-utos kang Moses. Ayun, salamat, salamat. Ngayong sinasabi mo na ang Ama ang mas matalino, ibig sabihin, tama itong nasa 17:5 ng Mateo, ang dapat pakinggan si Kristo, hindi si Moises. Tinatanggap mo ba? Yes or no? Tama lahat ang sinasabi ng Biblia. Ayun, tama, salamat. Sa mga katwid, tinatanggap mo, tama rin ng sulat ni Pablo sa 13:39 ng gawa na hindi na kayo aariing sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Tama ba itong sulat ni Pablo o hindi? Tama, pero wala siyang sinasabi Ayun, na tithes. salamat. Okay, salamat. Umamin. Okay. Kain na po muna kayo, Pastor. Okay. Okay, okay na. Umamin. Tinatanggap niya naman pala doon sa 17:5 ng Mateo, ang dapat pakinggan si Kristo. At kung si Kristo ang dapat pakinggan, pakinggan rin natin yung tinuruan ni Kristo. Bakit? Dahil sabi sa 1:12 ng Galacia, lahat ng sinasabi ni Pablo isinusulat niya galing yun sa karunungan ni Kristo. At isa doon, yung nasa 13:39 ng gawa na na hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sabi niya, tama daw yon. Tama. Di hindi na utos ang ikapu. Ay, nako. Pastor, ewan ko, ba't ka nagpastor, kapatid? Umaamin yung pastor. Ay. Kaya yung mga miyembro ni Pastor Tor, mag-isip-isip na po kayo. Ay, nako. Pinutol ang live. Hoy, hindi ko pinutol yung live. Naka-live pa rin ako, Pastor Termoto. Okay na. Takot pala ito ma-question. O sige, sige papasukin ka ulit. Pasok ka ulit, Tor. Dali. Takot pala. Ako naman tanungin mo. O nga naman. Akit ka ulit. O yan, ini-invite kita. Umaamin eh. Nasaan na, nasaan na? Oy, Tor, Pastor. Pasok ka po. Kasama daw ni Bacalares yon. O tawagin mo si Bacalares. Yung pangutana pastor. Pastor pangutana ba yon? O yan na, ito si pastor umakyat. Yung isa hindi kumaad. Ayan ako muna kapatid. Pakitin lang natin itong pastor. Ayan, Tor. Okay. Okay. Ano pangutana? Okay. Naniniwala ka ba kang Moses? Naniniwala? Kung nasa panahong patriarka tayo, dapat akong maniwala. Nasa panahong Kristiyano na tayo. At ang sabi ng higher authority pa kay Kristo, 14:28 tama na. dyan, pasagutin mo ako. Pasagutin mo ako. Okay. Sabi nung ama na mas dakila kay Kristo, saglit lang, ibababa kita kapatid. Sabi sa 17:5 ng Mateo, Ako muna. Ang dami mong tanong kanina. siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Kaya Ang makikinig dami ako mong kay tanong Kristo sa kanina. panahong Kristiyano. Next question. Okay. Sino ang mas makapangyarihan? Ang nag-utos sa anak o ang nag-utos? Aba, syempre yung nag-utos.
Kaya ang sabi Okay. ng Ama na nag-utos sa Okay, okay, okay. 17:5 Tama ng na. Okay na, Mateo, okay na, okay na, okay na, itong okay na. sinisinta kong Okay anak na. na siya kung Oh, kinalulugan, makinig siya sa ang inyong pakinggan. next At question. isa doon sa utos, yung nasa 9:7 ng Makinig ikalawang sa next Korinto, question. magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso. Huwag mo kong Makinig, ipitin. makinig, Ano pala ang makinig sa kritika next ng pastor? question. Makinig Next ka sa next question. question. Okay. Oh, next question. Ito. May sinabi ba ang Diyos na wala niya ang tithes? Meron. Basahin mo. Meron. Bigyan mo Ay, ako ng ikikik muna exact kita, verse. magpapaliwanag ako ha. Bigyan Ito, wait lang mo ha. ako ng exact verse na sinabi ng Okay, yan. Ito, ikik muna natin mga kapatid dahil hindi makikinig sa sagot natin yan. Ngayon, meron daw bang inutos ang Diyos na hindi nautos ang ikapu sa panahon ngayon? Nandun na nga mismo sa 13:39 ng gawain. Hindi na tayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At isa dun sa kautusan ni Moises na nakapaloob sa 3:3 ng Malakyas, 4:4 ng Malakyas, yung ikapu. Ngayon, bakit hindi na tayo aariing ganap? Pinatigil na kasi 7:12 ng Hebreo. Dahil lang palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan na rin palitan ng kautusan. Kaya sa bagong tipan, iisa lang ang dapat nating pakinggan. 17:5 ng Mateo. Sino? Yung nag-utos. Bakit? Itong sinisinta kong anak na siya kung kinalulugan, siya ang inyong pakinggan. E di pinatigil na. Katunayan, pinractice ito ng mga first century Christian 8:3 ng ikalawang Korinto. Na ano? Na sapagkat ayon sa kanilang kaya nagpatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. E di hindi na iutos ang ikapu. O, next question. Akyat ka ulit. Akyat ka ulit, Pastor. Hindi ka kasi nakikinig ng tanong ay ng sagot Alam nyo, yung nagtatanong, naghihintay ng sagot. Huwag kang magtatanong nang hindi mo naman pala hihintayin yung sagot. Ilalabas yan, impertinente ka, kapatid. Nasa na si Thor. Nawala na yata si Thor, blinak na yata ako. Nawala na nga. Nawala na si Thor. O akit pa dito yung mga yung mga sulpot. Hindi nakikinig ng sagot Yung nagtatanong, naghihintay ng sagot. Kaya itong pastor na to, hindi sa Diyos ito Bakit? 8:47 ng 1, dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ayaw naman makinig ng salita ng Diyos. Nagtatanong ukol sa salita ng Diyos. Ayaw naman makinig. Hindi sa Diyos itong pastor na ito. Nawala na. Nawala na yung si pastor. Ba't nawala? Nawala na si Thor. Blinak na yata ako. Sabi ko lang, ibababa ko lang siya kasi hindi ako Sige, Noriel. Pasok ka rin, Noriel. Ayan, next. Ay, si Noriel. Nawala na si Thor. Hindi ko na makita dito sa audience Dapat pala nag-live ako, nilagay ko si Mama Mary dito sa gilid. Para yung mga protestante. Aroy. Nawala si Thor. Ayan, si Sis Mary Jane. Sige, add natin yung isang mga kapatid. Uminom ng paracetamol. Walang pakpak papasok. Hello po, kapatid. Hello po, brother. Magandang umaga. Magandang umaga o patanghali na po. Isa po akong blind po, tagapakinig. Opo. Mary Sige po, kapatid. Jean Perez po from Banga, South Cotabato. Isa po akong Katoliko.
Ako po yung pumit sa messenger. So, ang tanong ko lang, bakit po ba na ang ibang religion magsasab ang tunay daw na bautismo sa pangalan ni Jesus? Mali. Ngayon, yung nasa unang Pedro na binabasa nila, kapatid, si Pedro yun eh. Iba naman si Pedro kay Kristo eh. Ngayon, ang sabi, magpangalan kayo o magbautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Ngayon, pag magbabautismo tayo sa pangalan ni Jesus, anong sabi ni Jesus? 28:19 ng Mateo, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi lang sa pangalan ni Jesus. Kaya lang ikinotes ni Pedro, dun sa unang Pedro na magbautismo kayo sa pangalan ni Jesus, to clarify na dun dapat tayo magbautismo kay Jesus. Ngayon, magbabautismo tayo kay Jesus, ano namang sabi ni Jesus? Sabi sa 28:19 ng Mateo, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. 3 pangalan yung kapatid. Okay po. Ayun po. So, ano po, yung tunay pa lang na bautismo o valido po is yung Trinitarian na tinatawag. Opo kapatid, dahil yun ang utos eh. Tapos, At kailangan nating sumampalataya doon dahil maliligtas tayo. Basahin natin ang 16:16 ng Marcos. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngayon, paanong klaseng pagsampalataya? Sabi sa 28:19 ng Mateo, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yun yung Trinity. 7:20 ng... wala ba tayong Biblia? Nalimutan ko yung talata eh. Ngayon, nasa 7:20 yon, yung sa The Living Bible. okay po. Ngayon hawak ko ito sis yung mga hawak ko ngayon itong mga referensya ko nung protestante pa ako. Ito, wait lang ha. Ngayon, wait lang po sis. Welcome home. Ngayon, itong mga referensya ko nung sulpot pa ako, pupunitin natin. Kasi wala na eh. Ito, bigay sa akin ni Denmar Santiago noon. Yung debate sana namin ni Brod Paul. Ito, lahat ng laban ko sa Katoliko noon, nung inuusig ko pa, yung mga referensya ko noon, sisirain natin. Kasi, hindi ko na mapapakinabangan itong mga ito eh. Wait lang ha. Wala na ba? Ito. Ang dami kong ano dito, rep. Ayan. Halos lahat to kontra sa Katoliko nung protestante pa ako. Ito mga kapatid, lahat ng mga reference ko nung protestante pa ako. Ngayon, sisirain na lang natin to kasi hindi na natin mapapakinabangan to eh dahil nasa tunay na iglesia na tayo. Yung mga laban ko sa iglesia ng Diyos noon na at according sa CCC, yun ang Catholic Church, eh, sabi naman na itong SDA, paakyatin mo naman ako. Ano ba trip mo? Sige yan oh, inad na kita bro. Nakalagay cold add guest. Ito lahat ng mga kapunitin na natin. Yan. Kasi mga references ko to. Yan. Nung pa ako, sulpot. Baka mamaya maposes pa tayo dito eh. Yan. Tira na yung ating mga Wait lang ah. Okay. Ngayon, ito ang bago nating. Ayan. Ito. Ito yung Lamb's Supper. Bigay ni Father Darwin. Ayan. Tapos,
Pero ito yung pinaka highlights. Itong The Catholic Church has the answer. Lahat ng mga paratang ng mga sulpot masasagot dito sa book na ito. Ayan. Tapos itong The Faith of the Early Fathers Volume 1. Tapos may Volume 2. Ayan. Tapos, ayan. Si Mama Mary. Meron pa dito. Ito. Ayan, shout out kay Frances Donates from Macau. Ayan. Pasalamat rin kala Bro Wendell Talibong. Ay kala Bro Alvin Gitamonto. Kasi nagtatanong ako sa kanila eh. May papasakin natin ito. Ba't ayaw ni Noriel? Nakalagay cold add the person nakalagay eh. Ba't ganon? Ba't hindi tayo makapag-add? Added up to guess. Pa-shoutout sa akin, Jared, naka-live ka pala. Pangalanan mo lahat yan book na binigay ni Father Darwin, sabi ni Bro Wendell. Ay, ni Alvin Kitamundo. Jamie, hindi ko mabasa, nagtutuloy-tuloy. Reynaldo, RV, Ricardo Sampani, Joel Santos, John Per Contraes. So, papasukin natin si Noriel. Kasi kanina pa nagre-request eh. Tapos pag pinipindot ko naman ng nakalagay, cold add guess ang nakalagay. Tapos ito, meron rin tayo ng volume 2 na Yan. The Faith of the Early Fathers, volume 2. Kasi ano ba nakalagay dito? Ayan. Yan, si Mama Mary. Takot ang mga sulpot dito, lalo na pag kumanta ng Salve Regina ang mga kapatid. Ayan. Patrick Jade, shout out from Davao. Tapos, si Bro Alvin. Sabi, ayan, Bro Alvin, magandang tanghali. Doon, magandang tanghali. Salamat naman na nakapag-stream ka, Dong Jared. Ayun nga, bro. Yung iba, hindi ba nakapasok? Hindi ko bro, pag yung katulad ng mga ibang mga kapatid, pag ina-add ko, nakalagay cold add. Hindi sila makakapasok. Hindi sila makapasok. Oo. Kahit yung Agila, ito, ini-invite ko. Kinakancel naman na kinakancel na itong Agila. Yung si Thor. Wala na ba si Thor, yung pastor na nag-iika po? Agila MJ, ito na lang, sa Russia TV tayo. Ano bang gusto mong tema? Yan, ibang reliyon yan. Hindi yan Katoliko. Parang iglesia yata yan, INC. Agila eh. Basta Agila bro, yan eh. Yung mga references ko nung nung sulpot, ito, pinagpupulit ko yung ito eh. Ayun, nasa basurahan na. Pwede mo rin yan itago for reference. Baka gamitin niya ng iba. Huwag mo lang
itago mo lang. Kasi kinakot din niya ng iba eh, MCGI, Leche ni Cristo, para may reference ka. Yan, Maganda yung yung pinapasok yung mga hindi Katoliko. Kaya Yung nga, sila bro. Tor, Wala naman si Tur eh, naano siya eh. lumabas. Naip, Hindi na naipit siya dun sa ano eh. sa ikapo. Nasa ikapo. Siguro, ang takaw sa ikapo ng pastor na yan, bro. Oo. Wala siguro pang sa ikapo. Sinasangkalan nila ang Biblia para makapag-kolekta ng ikapo para sa kanila ikabubuhay. Wala namang trabaho yan sila eh. Wala namang mga negosyo yan. Talagang religion lang. Nabasa mo ba kanina Dong Jared? Binasa mo kanina? Yung Hebreo? Binasa ko kanina, bro. Oh, ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutusang kumuha ng maikapo mula sa mga Israelita na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. So paano silang nautusan mga pastor? Hindi naman sila angkan ni Levi. Tapos hindi naman Israelita ang mga tao. Kaya yung ikapo, pasok yun sa batas, sa binago, sa baba. Hebreos 7:12. Nang baguhin ang pagkapari, kailangan ding baguhin ang kautusan. So yung kautusan sa ikapo sa Hebreos 7:5, sa 12, pinalitan na yun at binago na. Dahil bakit binago? Sa 18, sa baba. Kaya nga inalis ang naunang alituntunin. So kasama ikapo, Hebreos 7:5. Dahil sa ito'y mahina at walang bisa, sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Kaya tama yung pinot mo, Jared, yung Gawa 13:37-39, na hindi na tayo aring ganap sa kautusan ni Moises kasama yung ikapo dito sa Hebreos 7:5, kama 11:12, kama 18:19. Walang sinumang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya naghanap si Tor ng talata na wala na daw, ni walang bisa na daw ikapo. Itong Hebreos 7. Kung intindihin to ng maigi ng mga pastor, maintindihan nila kasi ang Katoliko, itong sinusunod. Kaya wala nang ikapo sa Katoliko na obligado tayo dahil sa mga talatang nakasulat dito sa Biblia. Isulat to ni Pablo, di ba? Unang Korinto 14:37. Lahat ng sinulat ni Pablo, bawang mga utos ng Diyos. Kaya parang utos na rin ng Diyos na wala ng bisa, wala ng silbi. Ang ikapo, hindi na tayo mag-ikapo sa bagong tipan. Hebreos 7:5, kama 11:12, kama 18:19, Gawa 13:39, at marami pang talata sa Biblia. Dito din sa Episodos, dito din sa Episodos, ganun din. Ang daming talata dito. Nagbulag-bulagan lang itong mga pastor eh. Episodos 15. Pinawalang bisa niya ang kautusan. Alin ang kautusan? Kasama yung kapo sa Hebreos 7:5. Kasama ang mga utos. Lahat eh. Wala ditong exception sa Moses, Mosaic Law. Kasama ang mga utos at mga alintuntunin nito upang mula sa dalawang lahi, ibig sabihin ng Israel at ng mga Hintil, ay makakalikha siya ng isang bagong bayan. Ito lang yung Iglesia, Catholic Church, the Universal Church, the Ecclesias Catholicos in Acts 9:31 sa original Greek. Makalikha ng isang bagong bayan na makapag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Kung mag-ikapo ng mag-ikapo tayo, di parang nagpasakop tayo sa batas ng Israel. Paano na yan maging universal na galing sa Diyos? Galing lang kay Moses, national law lang yan. Actually, ikapo is a national law of Israel. International lang iglesia eh. Universal na, Katolik na. Kaya wala na yung mga bisa, yung lahat ng utos ng Diyos kay Moises. Kasi national law lang yun lahat. Pag ikapo, yung mga bawal baboy, bawal mga pagkain, lahat ng kautusan sa Old Testament, no, mula sa Genesis hanggang sa Malakias, wala lang bisa yun kasi lumang tipan na yun, kaya tinatawag lumang tipan, naluluma na. Dito na tayo sa bagong tipan, o Hebreo 8,
Hindi binabasa to ang buong Biblia tamad to Magbabasa lang ng mga talata na pabor sa ikapo sa mga alay para makapangolekta sila magpapera. Pero yung mga talata na kontra sa kanila, ang dami, mas madami nga pabor sa kanila, mas madami dito sa kontra sa kanila. Ayaw basahin kasi matakot, wala lang hanap buhay. O Hebreo 8:11 hanggang 13. Sabi dito, sapagkat patatawarin ko na lang kanilang makasalanan at kalilimutan ko ng kanilang makasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, o sa bagong tipan daw, pinawalang bisa niya ang unang tipan. So, yung lahat, Episodos 15, Hebreo 7:18-19, Hebreo 8:13, all of the Old Testament laws na yun, mga alintuntunin, mga kautusan sa lumang tipan, lahat na yun, kasi general na to na term, unang tipan. At anumang nawawala ng bisa, ibig sabihin ng unang tipan, ng lumang tipan, ay naluluma. Naluluma nga, kaya nga lumang tipan Hindi pa maintindihan ng mga Sabadista, mga Protestante. At anumang nawawala ng bisa at naluluma, ibig sabihin lumang tipan, ay malapit lang mawala. Ito to sa years na tayo ngayon, ikapo pa itong mga Sabadista, mga Baptist, born again. Pamemera lang to Pamemera, 2 Pedro 2:1-3, ang mga bulaang mangangaral, gawin kayong negosyo, sangkalan kayo, gawin kayong kapital sa kanilang pamumuhay. Yan ngayon ang nangyayari, 2 Pedro 2:1-3. Sa huling panahon, nilitaw, maraming mga bulaang mangangaral. Pagpipirahan kayo, 2 Pedro 2:1-2-3. Epistola Catholicae ad Sancti Petri Apostoli, the Catholic Epistle of St. Peter the Apostle. Ito na ngayong katuparan, mga protestante na mga pastor at ministro. Sinasangkalan, ikapo. Bilang bisa na pala dito, letra po letra sa Biblia. Hebreo 7:5, kama 11:12, kama 18:19, Episodos 15, Hebreo 8:13, at marami pang talata sa Biblia. Pati na itong Sabado ng mga Sabadista. Naku, lahat ito pag Sabado Kasi lumang tipan, niluluma na ng bago. Sa bagong tipan, wala nang nagsasabat ng Kristiyano. After ng si Kristo ay mabuhay na maguli sa araw ng linggo. Kasi kung Sabado pa, Sabado sana nabuhay na maguli si Kristo. Bakit pinili ng linggo? Unang araw ng isang linggo. Kaya isang linggo yun Ito mga Sabadista, sila Johnson Amican sa Manila, hindi maintindihan mga Tagalog naman. Ako nga, Cebuano ako, Bisaya ako, naintindihan ko ano yung linggo. Linggo nga kasi 7th day na yun, linggo. Sunday, isang linggo, 1 week, 7 araw, linggo. Tagalog pa naman ito mga Sabadista na to. Pero takot na to yung Jared pagdebate sa akin. Dito sila ni Amican, itong grupo ng Manila na Sabadista. Takot na takot kasi hindi ito walang alam to sa Grego. Na binago na pala ang Sabat sa Grego. Sunday na pala ang bagong Sabat sa Greek Bible. Lahat ng Gospels, Matthew 28, Mark 16, Luke 24, John 20, Acts 20:7, 1 Corinthians 16, Revelations 1:10, at marami pang talata sa Biblia. Itambakan ko ito ng mga talata wala naman talata to sila na Sabado nagsasabat mga Kristiyano. After Resurrection Sunday, wala kang mababasa din. Pag may nabasa din, pagputol ako ng kalingkingan ko dito. O mga Sabadista, kung sa Lamican, etc. Sino mga Sabadista dyan? Sila Bacalares. Paputol ako itong isang kalingkingan ko pag may nabasa kayong talata, letra po letra, na after na mabuhay na maguli si Kristo sa araw ng linggo, ay nagsasabat pa sila ng Sabado. Anong ka-impertinentehan yun? Linggo na nabuhay na maguli, tapos linggo sila nagmi-meeting, Acts 20:7, Acts 2:46-47. Tapos biglang babalik na naman ng Sabado ulit. Pumupunta sila ng sinagoga araw ng Sabado, gawa 17:1-3. Kasi nandoon ang mga Hudyo na they will preach to the Jews na linggo na araw na ng pagkabuhay na maguli. Basahin nyo lahat ng talata na pumasok sila sa sinagoga. Di ba pinipreach nila doon is linggo, Resurrection Sunday. Hindi sila preach dito, magsasaba tayo mga Hudyo. Walang sinabi dyan ng mga apostol, si San Pablo at mga apostol, walang sinabi dyan. Ang sinabi nila, huy mga Hudyo, Sabado ngayon. Pagkatutihid po natin dito mga Hudyo, ang ipinipreach namin si Kristo na Mesiya, nabuhay na maguli, Domingo, linggo, unang araw ng isang linggo. Yan ang Ebanghelyo, unang Korinto 15:1-3. Ito ang Ebanghelyo.
na maliligtas kayo kung inyong tatalimihin at susundin. Na ano? Sa talatang 3:4. Sa ikatlong araw, nabuhay na maguli si Kristo. Hindi sinabi ni Pablo na itong Ebanghelyo, magsasaba tayo mga Kristiyano, mga Katoliko. Ako, ano talaga, panluloko eh. Kasi dyan kasi sa sabat ng sabat, nabubulikta kasi yan ng lahat na may kapo. Paminira lang yan eh. Sa demonyo yan. Isa sa tulo sinasamba nyo dyan kasi wala na dyan si Kristo. Si Kristo nandito na sa Lord's Day, sa Sunday. Revelations 1:10. I was on the Lord's Day worshiping, Living Bible Translation. Revelations 1:10, paborito ni Soriano. Living Bible Translations, Bahayag 1:10. Worshiping ang mga Kristiyano, si Juan Apostol. Lord's Day, Sunday yon. Sabado na Sabado pa rin itong mga Sabadista. Kakapal ang mukha nito. Dapat mahiya kayo mga Sabadista, hindi nyo kaya, tutulan to. Ang tagal ko na dito nagdidebate. Sa katagalan ko na, tumatanda na ko, wala na akong buhok. Wala na, umiiwas na lahat eh. O wala nang... Pati ba si Thompson, Richard Thompson? Yes, si Thompson nakipagdebate isang beses lang ukol sa sabat. Natalo ko pa, nabugbog ko pa. Kaya hindi na umulit. Sabi niya, Brother Elvin, out of respect, I will debate you this first time, but also the last time. Una na itong pagkakataon, Brother Elvin, harapin kita, ito na rin ang huli. Out of respect to you, kasi hanahaw mo lang ko. Hindi nabugbog ko si Thompson. Kaya, tama yung sinabi niya na last na yun kasi ayaw niya nang umulit sa akin kasi bugbugin ko ulit siya eh. Kasi ako lang debater ng Katoliko, I would challenge every non-Catholic na debater na talagang ipopost ko sa Facebook. Bugbugin ko talaga kayo. Pag magdebate tayo, sigurado matalo talaga kayo, wala kayong panalo sa akin. Kasi isa, ang sinasandalan ko, may knowledge of the Greek and the Latin and the Hebrew, Old and New Testament. Meron akong Greek Septuagint dito. Iyan sila American, mga Sabadista. Walang nga yan Greek Septuagint version ng Bible sa Old Testament. Old Testament ng Old Testament, yung original Greek, hindi nga alam. Yung Latin na Vulgata, wala din sila sa Old Testament. So paano sila maging ministers of the word? Luke 1:1-3, ministro sa salita ng Diyos. Hindi nga alam ang original eh. Kaya Katoliko lang nag-aaral ng original. O hindi kailangan ng lahat ng debater ng CFD o ng Katoliko na malaman talagang original. At least lang meron. Isa kanila zero, wala talaga. Hanggang sa puno nila doon sa Amerika, sa 7th-day General Conference, hindi alam mag-Greek. Magbasa ng Greek man lang na Bible. Wala din silang Greek Bible. Anong babasahin? Consistent sila. Lahat sila ng simbahan, 50,000 ka mga reliyon at sect at denominasyon. Hindi man lang nahiya sa Katoliko. Sa Katoliko, isa lang tayong reliyon, isa lang simbahan sa Iglesia for 2K years, 2,000 years. Marami iba-iba dito, marunong magbasa ng Greek Bible. May Amerikano na marunong magbasa ng Greek. Layman din, hindi pare. Sa Italy, meron din. Sa Israel, meron din mga Katoliko, mala magbasa ng Greek at Hebrew. Sa Pilipinas, si Dwayne Cartuhano, marunong mang Hebrew at Greek. Ako din. Siguro may mga pare pa kasi maestro ko to bispo, marunong ng Greek at Hebrew. Itong kalaban natin, 50,000, kadami-dami nila. Mas marami para sa kuto ng ulo ng kanilang lola. Walang alam kahit isa. Si Mr. Soriano hindi lang marunong magbasa ng Greek eh. Nag-google pa yan. Si Manalo, mga ministro ni Manalo, patutsada lang at pa-blapping-blapping na marunong mang Greek, hindi naman pala. May kodigo eh. Dapat walang kodigo. Ikaw talaga ang ministro ng salita ng Diyos. Kung hanggang sa kadululuhan, sa original na mga Greek version ng Bible ng New Testament, sa Biblia, Old and New Testament, alam mo at least konti, at least malang meron, especially key doctrines of the church. Ito makalaban natin, mga cardinal doctrines na, Sabat, hindi alam dito sa Greek Bible, ano ang Sabat? Ang Sabaton dito sa Greek Bible, New Testament, dalawang uri na. May Sabaton na yung sa Hudyo, hindi niya na yung sa Kristiyano. May Sabaton din sa Kristiyano na. Hindi alam yun. Paano yan yun? Patuloy lang nga, manluloko. Sa maloko lang. Ngayon, modern times na, ikaw Jared, nag-convert ka ng pagkakatoliko, di lalo na sila mahirapan. Kahit mag-retire na ako, hindi na ako sasabak sa mga debate. Ikaw na dyan lang magdidebate sa kanila. Walang panalo yan eh. Hindi nga umakyat dito sa iyo kasi takot sa iyo eh. Alam nila, pag maraming Katoliko marunong na, may alam na, wala na yan. Mauubos na yan sila, babalik na yan sa Katoliko lahat. Kasi dito talaga sa Iglesia Katolika, ito talagang Iglesia sa Diyos, ang haligi at suhay ng katotohanan sa 1 Timothy 3:15. Yung salitang oikos, hindi nalalam,
Sa Greek, house, yung bahay. In the Greek, oikos. Isang word lang yun idikit, yung kata, oikos, according to the house church. The house church, the church that is in the house. Ang mga iglesia nasa bahay-bahay, oikos. Kata, according to, kata oikos, converted into Latinized form, yung dalawang Greek word, kata oikos, with letter L. Kasi Latinized with L ang prominent alphabet sa Latin, L. So, kata plus L plus oikos. Katolikos! Katolikos yan dito. Colossus 4:17, mga iglesia sa bahay. Kasi nag-umpisa yun, iglesia sa bahay. Mga bahay-bahay, hindi pa yun universal agad, nagganap. Sa Jerusalem, nagbahay-bahay pa sila eh. Acts 5:42. Katolikos na yun, katolikos, 10 eklesyan. Katolikos, sin, eklesyan. So, katolikos yung two Greek words, kato and oikos. House-to-house church. Ginawang Latinized ng Iglesia Katolika kasi wala naman ibang reliyon doon sa panahon hanggang 15th century, 16th century sa time of Reformation. Kasi Martin Luther is the first father of Protestantism in the 16th century. So yung Katolikon, 10 eklesyan, na Latinized yun from the Greek, two words, kato, oikon, with letter L, kasi L yung prominent letter, Katolikon, 10 eklesyan, Katolikon, sin eklesyan. Wala nagdidebate noon for 1600 years. Paglabas ng mga sugot, ayun na. Nagpili-pilian na sila. Iglesia ng Diyos, 1 Timothy 3:15. Iglesia ni Cristo, Roma 16:16. Sino nagpili dyan? Mga tao lang, yung mga pundador nila. Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo, nang lumabas si Perez, at yung kasama niya, si Chupilo Ora, nag-rebelde sila sa Ora Rebellion in 1936. Di nagpili sila ngayon, iniwan nila ang Iglesia ni Cristo, Roma 16:16. Anong pinili nila? Iglesia sa Diyos kay Cristo Jesus. 1 Timothy 3:15. Tapos dinagdagan pa sa rehistro sa bansang Pilipinas Incorporated. Wala na sa Biblia eh. Dapat kasi yung mga Tagalog at sa mga English, mga Church of God sa Amerika, Iglesia sa Diyos dito sa Pilipinas, at least man lang sa Grego, sa Athena, dito sa Thessalonica, sa Roma, kasi buhay pa itong mga Greek cities dito sa Bible. Sa Jerusalem, meron silang Ecclesia Toitio. At least man lang, meron silang kahal, Kyrio. Kahal Kiri. Ibig sabihin, iglesia ng Panginoon doon sa Jerusalem. Wala nga silang Hebrew church wala silang Jerusalem church na lokal. Walang Roman church. Kaya walang pro-Romayos, Catholicos Ecclesia. For 1600 years, nung Jared, yung Katoliko, walang yung nagdidebate noon. Pati nga si Martin Luther, alam Katoliko talaga eh. Kaya sa credo sa mga apostol, 1st, 2nd century, and 3rd century, credam, onam, sanctam, catholicam, apostolicam, ecclesiam. I believe in one holy, Catholic, apostolic, Roman Church. Sa tatlo yan ng mga apostolic creed, Nicene Creed, Athanasian Creed, Apostolic Creed, 1st, 2nd, 3rd century. Walang kumukontesta nun, walang nagdedebate. Kasi Katoliko talaga. Kasi Latin naman ang original na international language sa time ni Cristo. Greek pa yun after ni Alexander the Great. Nang namatay si Alexander the Great, mga 300 BC, na-separate na yung four generals niya, ang whole Mediterranean world sa kanyang Greek Empire. Greek pa rin yun ang international language. Pagdating ng mga Caesars, naghari na namuno ng mga Romano na emperador. The Roman Empire took over the Greek Empire of Alexander the Great. Naging Latin na. Sino lang ang iglesia na merong Latin language, merong Greek? Katoliko lang. For 2,000 years hanggang sa pagbalik ni Cristo. Kasi John 19:19 to 20, sinulat ng titulo ng hari ng Israel, ng hari ng mundo si Kristo, ang hari ng Israel. Ang Israel na tunay ngayon, ang buong simbahan na, ang buong sanlibutan na, sakop na ng bagong Israel. Hebreo 12:22-23, Galatia 6:16, at marami pang talata ng Biblia. Kaya ang bagong Israel, ang Catholic Church na. So itong bagong Israel, ito ang pamunuan ni Kristo. Anong titulo niya sa kanyang pagkahari? In Greek, in Latin, and in Aramaic or Hebrew. Ito sila Suryano, walang alam sa Greek, Aramaic, Hebrew, Latin. Puro lang Tagalog Bible, Tagalog Bible. Wala namang iglesia sa Diyos dun sa Jerusalem. Kasi Bisaya yung iglesia sa Diyos. Tagalog yung iglesia sa Diyos. Pilipino yun. Gawin natin English, Church of God. O galing sa Amerika, Church of God. Maraming Church of God. Mga more than 500 kasekta, Church of God. Iglesia sa Diyos. Wala din sa Biblia kasi hango yan sa King James Version. 1611, Church of God, the translation. Iglesia to itiyo dapat. Dapat sana ako magtatag ako ng Church of God. O patunayan ko sa iyo, Brad Jared, na ako yung original na iglesia sa Diyos sa Biblia. Anong patunay mo ba, Dalvin? O may membro ako doon sa Jerusalem.
Ecclesia Toitio, ang grupo namin. Yung naka-register sa Jerusalem 2,000 years ago. Patuloy pa rin hanggang ngayon. O translate na ako dito sa Pilipino, dito sa Pilipinas ng Iglesia sa Diyos. Pero meron talaga akong branch doon. Sila lahat 50,000 wala eh. Claim lang Church of God, Iglesia sa Diyos. Wala namang Iglesia Toitio na kasama nila doon sa Greek. Mga Greek-speaking countries to ito. Thessalonica, Colossus, lahat ng mga sulat sa Biblia sa New Testament across the Mediterranean world is under the Roman Empire. Mga Latin and Greek speaking. Oh, ito ang mga hindi alam ng mga hindi Katoliko. Kasi nga, ang kakulangan din natin sa Iglesia Katolika, hindi tayo nag-aral ng original tapos hindi natin pinipreach talaga letra po letra yung nakasulat sa Biblia, ang buong Biblia. Bagalit kamer tayo. Pag nag-react lang tayo na sumagot sa mga atake nila. Pero kung sana, nung ulang araw pa tayo pang nagpipreach talaga, mga letra po letra sa Biblia, wala na magtatatag ng simbahan. Kasi mabisto sila na wala pala talaga sila sa Biblia. Katoliko pala nasa Biblia. Amen. Nung Jared, lang ako, may lakad ako. Oh, may lakad Sige, ako, sige, no? bro. Oh, Sige, labas bro. mo. Ingat, bro, bro Alvin. Patuloy mo lang yung live stream mo dyan. Patuloy mo lang. Maraming salamat sa pagpasok sa akin. Sige, ibaba mo na ako para makapasok na ng iba. Maraming salamat Sige po, sa iyo. bro. Patuloy mo lang. Salamat po, kapatid na Alvin Kitamonto. Oh, I'll be praying for you. Bye-bye. God bless. Okay. Ah, sana marami tayong natutunan mga kapatid at yung mga sulpot na protestante. Yan, sige, yung mga itong Jeremiah Bebo, putak ka ng putak, parang manul ka, wala namang tama sagot. O sige, akit ka dito, Brad. Akit ka dito, Jeremiah, pastor ka ba? O, parang pastor ka yata, Brad. O, akit ka dito. Makakaakit ba ito? Ito, Iglesia ni Cristo ni Manalo. Yan. Makakakit kaya ito si ano? Sige, pakitin natin. Sige. Antabay lang tayo mga kapatid at pakyatin natin ito yung INC. Tapos tignan natin, baka makikipag-dialogue to. Di-diskusyonin natin ito. Ayan. Nakakakit kaya. Ading ka bro. Ayan. Sige. Ako, may... Jared. INC ka ba, Brad? Yes. INC, may tanong ako sa'yo. Kayo, Katolik po ba kayo? Katolik? Hindi ba halata? Kaya ang Ecclesian Catholicos 9:31 na gawa. Kayo? Ito po, yung aral po ba ninyo sa Katoliko ay nasa Bible po? Aba, oo, lahat nasa Bible. Ang aral lang naman ni Manalo, yung wala sa Biblia, gaya ng hapunan sa umaga. Kaya ang tanong ko sa iyo, meron ba sa Biblia na hapunan sa umaga? Jared, ako yung magtatanong sa'yo kasi right Kaya nito nga, eh. ito kapatid, programa ko ito, may karapatan rin ako magtanong. Ito ang tanong ko Kaya sa iyo. ang- Nasagot ko na. Lahat ng aral ng Katoliko nasa Biblia. Ngayon, kung maghahanap ka ng letra por letra, aba, kontra ka sa Biblia dahil ang aral ng mga apostol, tinan mo naman, ayaw mo naman ako pasagutin. Iba talaga itong iglesia ni Manalo, ayaw magparaan ng kapwa-tao eh. Ako nakapagtanong sa'yo, daldal ka ng daldal eh. Parang halatang ayaw mong takot ka. sumagot sa tanong ko eh. Kung talagang totoong Kristiyano ka, 3:15 ng unang Pedro, handa ka sa pagsagot. Ang tanong ko sa iyo, iglesia ka ni Manalo. Ito tanong ko sa iyo, iglesia ni Manalo ka ha. Ito tanong ko sa iyo. Meron ba sa Biblia na hapunan sa umaga? Meron o wala? Jared, wala pong alam kasi drive niya ito, ayaw magpatanong. Nasagot ko na nga yung tanong mo, kaya ako naman magtatanong eh. Ang tanong niya kasi kanina, mga kapatid, sagit lang ha. Tinatanong kita, Katoliko ka ba? Sabi niya, Okay, yan. Ilabas muna natin dahil parang ine-exorcist na papaso sa sacramentals. Ngayon, ang tanong niya, Katoliko daw ba ako? Ang sagot ko, oo.
Ngayon, lahat ba ng aral ng Katoliko nasa Biblia? Nasa Biblia. Kaya ang sabi ko, huwag siyang hahanap ng letra por letra dahil hindi lahat ng katotohanan mababasa mo ng letra por letra. Dahil ang mga apostol, 3:16 ng unang Korinto, hindi sa titik. At meron ding mga tradisyon ang mga apostol na itinuturo sa Biblia. At yun yung nasa 2 Thessalonians 3:6. That tradition that we receive of us. Ibig sabihin, may tradisyon, may utos, biblically speaking, historically speaking. Katunayan, nasa 8:8 ng Job. Sabi, read the history book and see. Kaya ang tanong niya, aba, meron ba sa Biblia lahat ng aral ng Katoliko? Nandun, dahil yun ang ikaliligtas eh. Wala naman tayong inventong aral eh. At kung para sa kanila, merong inventong aral, meron naman tayong authority. 16:19 ng Mateo, anumang ipahintulot nyo sa lupa, ay ipahihintulot sa langit. Sumasagot ako, ayaw niya akong pasagutin, nagwawala. Parang hinampas ng sacramentals. Ganyan talaga mga INC, mga Iglesia ni Cristo ni Manalo. Bastos talaga yung mga yan. Bastos yan mga kapatid, asahan nyo na. Kahit ako nung nagla-live ako sa TikTok, mga sumasapaw yung mga manalista na yan eh. Manalo talaga yan eh. Mga manalista yan eh. Ganun kasi sila doon. O mag-discuss. Ikaw nga ang duwag, ayaw mo ipakita mukha mo eh. O mag face to face tayo ng diskusyon. O, latigo, dapat sa'yo nilalatigo ka eh, ng aral. 2:27 ng Apokalipsis. Nagtatanong ka, ayaw mo naman ako pasagutin. Ngayong nasagot ko na yung tanong mo, ako naman magtatanong sa'yo. Eh, ayaw magpatanong. Tapos sasabihin, ako nang ayaw magpatanong. Eh, sinagot ko na nga yung tanong niya eh. Siya, ayaw niyang sagutin yung tanong ko. Eh, hindi Kristiyano itong taong ito. Bakit? 3:15 ng unang Petro dahil ang karampatang pagsamba kay Kristo sa panahong Kristiyano, yung handa sa pagsagot. Eh, sumasapaw. Bastos talaga. Yan ang ugali ng mga iglesia ni Kristo ni Manalo. Bastos. Parang ine-exorcise, sabi ni Bro Rapi. Umakit ka ulit. Pag-usapan natin ng Christology. Patunayan mong tao si Kristo, patunayan kung Diyos si Kristo, mula pa sa pasimula, umiiral na. Akit ka dito, bro. Eh, nag-iingay ka o kaya mag-set up tayo ng diskusyon sa Russia TV. Kasi kung dito tayo magdidiskusyon, eh sasapaw ka ng sasapaw, wala naman tayong dito, mute, tsaka wala naman tayong studio eh. Ayaw magpatalo, bastos. Sayang eh, hindi ko kasi malagay dito yung picture nung nung Iglesia ni Cristo ni Manalo na mayroong rebulto. Nag-alay si Manalo ng bulaklak. O ito si Karems, umiiral na baka hindi mo naunawaan. E di umakit ka dito, tara, magtanungan tayo. O, hindi yung nag-aano ka dyan. O ito ito mga kapatid, ask Karems to join the live broadcast. O okay, pipindutin ko. Magtanungan tayo, magtanong ka, magtatanong ako, ubusin natin yung 1 oras, at pag wala kang naisagot, at ayaw mo nung sagot, baba. Pakitin natin. Ayan, pinakit kita, Karems, ha. Tingnan natin kung may paninindigan ka sa aral nyo. Ayan, hinihintay pa rin kita, Karems. O, akit dito, Karems. O, wala na, hindi na umakyat. Sabi mo pala, mali ang unawa ko. Eh, di ituwid mo, turuan mo ako. Umakyat ka dito. O, kung may rebulto man, bakit sinasamba nila? Walang aral ang Catholic Church
na tayo ay sumasamba sa rebulto. Ngayon, kaya tayo nagpapatira pa to respect gaya nung ginawa ni Josue dun sa Holy Covenant. Basahin natin ang 7:6 ng Josue. At hinapak ni Josue ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. At yung kaba ng Panginoon, according sa mga apostles, in Hebrew 9:5, anong sabi? At sa ibabaw nito ang mga krubin ng kaluwalhatian na nagsisililim sa luklukan ng awa. At yung luklukan ng awa, yun yung Holy Covenant. At ginawa dun sa Holy Covenant o sa kaba ng tipan na pinagawa ng Diyos na merong dalawang larawang inanyuan na kerubin, nagpatira pa si Josue doon. Nagpatira pa eh. Nagpatira pa. O basahin ulit natin sa 7:6 ng Josue. At hinapak ni Josue ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa harap ng kaban ng Panginoon. Ngayon, sasabihin ng mga protestante, sa mo naman kanabasa na ipinrosisyon yan. Aba, meron. Meron. O, basahin natin ulit sa 6:6 ng Josue. At tinawag ni Josue ang anak ni Num, ang mga saserdote at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaba ng tipan. Binuhat nila eh. Ipinrosisyon nila eh. At hindi lang ipinrosisyon, sabi sa 7:6 ng Josue, nagpatira pa si Josue. To worship? No. To respect dahil ang Holy Covenant o yung kaba ng tipan, banal yun. Ngayon, si Manalo, sabi dun sa picture, nag-aalay ng bulaklak sa rebulto ni Felix Manalo. O paano magiging totoo yan? Diyos-Diyosa na labas niyan. Diyos-Diyos yan eh. O ngayon, gamitin natin yung talatang para sa kanila. Yung nasa Exodus 5:20. O ibalik natin kay Manalo. O bawal ang rebulto. Ba't kayo nagre-rebulto? Bawal pala. O di ba yun ang logic nun mga kapatid? O papasukin natin itong mga sulpot na ito. Hello, Brad. Anong relihiyon mo, kapatid? Hello? Hello, magandang hapon. Anong relihiyon mo, kapatid? Ako ay mula sa tunay na relihiyon. Ano nga, tinatanong kita, hindi ko sinasabi kung tunay o hindi. Ang tinatanong ko, yung Ang pangalan. relihiyon ko ay ang relihiyong nakasulat sa Biblia. Ano nga? Ano nga? Yung relihiyong nakasulat sa Biblia. Ano nga? Magbasa ka. Di ba, ang sabi nyo, 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa. Ba't tayo mong bumasa? O, ito Ano ang relihiyon o sekta nyo? Ang Basa. relihiyon na nasa Biblia na itinayo ni Kristo sa Mateo 16:18 na Iglesia ni Kristo na Ayun, tinawag okay. ni Apostol Pablo Ibig na sabihin, Iglesia ni Kristo. Okay. Okay, ibig sabihin, para pala sa'yo, ang opisyal na pangalan ng iglesyang nasa Biblia ay Iglesia ni Kristo. Tinatanggap mo ba to? Yes or no? Din yan. Catechism of the Catholic Church Oh, ng Katoliko at okay. Laman. Okay, ito muna. Catechism on Tumahimik the ka muna. Modern Tumahimik ka muna. Tumahimik ka muna. Oh, hindi, Tumahimik ka muna, magtatanong lang ako kasi nagpapatanong ka, di ba? Ito, sagit lang kapatid. Nagpapatanong Ikaw ang ka, di ba? tinatanong ko eh. Diba, Ito tanong ko nagpapatanong sa'yo. ka? Tingnan mo naman. Hindi, ako Ganito- magtatanong. Ganito talaga kabastos ang mga iglesia ni Ako Manalo. magtatanong, live mo to eh. Okay. Ganito talaga kabastos sa mga iglesia ni Manalo. Okay. Ngayon, ako ang nagtatanong sa kanya. Ako ang nagtatanong sa kanya. Ang sinasabi ko sa kanya, tinatanggap mo ba na ang opisyal na pangalan ng iglesia, Iglesia ni Cristo? Ngayon, kung ano-ano nang sinasabi, o di ba? Hindi maayos na kausap itong mga iglesia ni Manalo na ito. Kaya mga kapatid, yung mga nagla-live, wag niyong papasukin ang mga iglesia ni Manalo. Labanan nyo sila face to face para merong kaayusan. Basahin natin ng 14:40 ng unang Korinto. Datapot gawin ninyong may karapatan at may kaayusan. Ngayon, nagtanong siya. Ginamit niya yung 16:18 ng Mateo. Ngayon, out of context siya doon. O sige, gamitin natin ang argumento nila. O sa 16:18 ng Mateo, sinabi, sa ibabaw ng batong ito, itutuod ko o tinukod ko ang akong iglesia. At yung iglesia na yun, sundan rin natin ang argumento ng mga iglesia ni Manalo, 1:18 ng Kolosas, siyang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Si Kristo ulo, katawan ng iglesia, iglesia ni Kristo. Ngayon, ano ba yung iglesia ni Kristo according sa pasugo ng iglesia ni Manalo? O, basahin natin sa pasugo ng iglesia ni Manalo. Dito sa kanilang pasugo,
nung July, August,